So ngayon nga mga sangkay ay kinukuyog po yung Ateneo ng mga Pilipino. Ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay kasi yung magulang ng basketballista ng Ateneo ay nagpunta na po mga sangkay sa Metro Manila. At grabe po yung hinagpis niya sa kanyang anak. At ngayon mga sangkay, ang dami pong naglalabasan na impormasyon kung gaano kadelikado yung training na ginagawa mga sangkay nitong team ng Ateneo. So sobrang nakakatakot pala yun mga sangkay, no? At ito, tingnan po natin kasi kinukuyog po ngayon yung Ateneo na ang ibig sabihin lang nito, kailangan po talaga nila gumalaw-galaw. Sibakin lahat ng coaching staff. Sino pa ba yung coach? Sino yung nagsasagawa ng training na yun? At hanggat maaari, kailangan may makulong talaga. Kung totoo man mga sangkay na may pahirap na ginawa sa training. No, kasi lumabas ngayon sa mga pulis na wala daw pong foul play. Pero mga sangkay, dapat na mag-imbestiga dito NBI na. Pumasok na ang NBI at imbestigahan na ito. Kaya tayo guys, i-share po natin ang video na to para po talagang makalampag po natin mga sangkay. So ngayon, ito yung nanay. Diretso na po tayo ha. I-subscribe nyo na lang tong video natin o itong ating YouTube channel at i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito po yung nanay ni ng player from I think from Mindanao. Nung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nakausapin kami nila. Ang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Nako. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Bigla na lang nag-text yung anak ko. Sabi niya, 1 week siguro wala akong cellphone. Kita nyo mga sangkay? Accurate. Yung sinasabi ng ibang player na kinukuha yung cellphone nila for 1 week, ito din po yun. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige na, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Tapos, yun nga. Wala na siyang cellphone nung Sunday. Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, di naman siya tumawag. At ako na lang tawag. Tapos pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talaga yung tanong ko. Ba't napunta doon sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Gusto ng justice. Kung anong nangyari. Okay. So, tingnan po ninyo yung mga comment ng mga kababayan po natin. Ayan sabi PNP initial findings doon po sa Aurora, wala daw pong foul play. Pero, marami ang nagdududa. Kahit ako nagdududa din, mga sangkay. So, kailangan mag-take over po dito yung NBI, no? At sana po, paimbestigahan po ito ng malaliman. Kasi, may mga nakita daw po
kay Rene. Sabi dito mga sangkay, full body workout ang ginagawa nila which is kailangan since athletes sila. Plus yung pag-attach ng weights or may hinahawakan na weight while naka-submerge is common method to increase stamina endurance, etc. Kahit NBA daw ginagawa yan. So medyo curious ako. Sabi dito, ang pinagkaiba lang sa actual swimming pool lang nila ginawa. No? Mga NBA players sa swimming pool. At kahit malalim, may staff na nakaabang. May staff na nakaabang, mga sangkay. So medyo curious ako since madali lang naman ata sa kanila kumuha ng private pool or facilities for their practices, workouts, etc. since sikat na school sila. Grabe, no? There were multiple witnesses, team members interrogate them. They are adults. They can speak. This case should be resolved if those team members, coaching staff. So, ito din ang panawagan po natin sa mga ka-teammates. Please, magsalita kayo. I know, aalalahanin nyo yung future ng basketball, future ng career nyo, but guys, patungkol to sa hustisya. Kung alam nyong mayroong kalokohang ginawa sa inyo, magsalita kayo. Huwag kayong matakot. Magpa-interview kayo. Kahit sa akin, interviewin ko kayo. O kahit sa sinong media, magsalita kayo. Maawa kayo sa pamilya. No? Kasi ito, pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo to mabuti. Baler. Baler? Yeah. Baler is Baler. Yeah, The training in Baler. Yeah. I heard You see, Baler. about that. So, training in Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta dun. So, nakatutok na sa amin. Oh. Ayaw na daw po nilang pumunta doon. Ito, mga player po ito, mga sangkay. Wait. I'm not letting you go. What happened? So, it's a deadly training. You see? Rinig nyo mga sangkay. Deadly training for 1 week. Grabe. Same. Ito yun. Tumawag sa nanay. O, nag-text, ma, di ako makakapag-message, di ako makakakontakt for 1 week. Sabi po ni Rene. So, Coach Tab is not your friend during that time. During that duration. For 4. Ano sabi niya? Oh. Coach Tab is not your friend during that time. During that time. So that's why kailangan maimbestigahan lahat ng to. During that duration. For 4 days naman. Kasi last day is happy day na. Because it's heaven na for us. Uwi na kami. Wow. So Okay. it's a deadly So, training. It's super Kita niyo mga sangkay? deadly. parang siyang boot camp, parang short boot camp na just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Totoo yun. You see? If tanong nyo sa kanila kapag gusto nila pumunta ng mga Baler, yung mga players sa Ateneo, they will say no. Walang gusto. Wala. Actually, I heard about that famous Baler training camp of Coach Tab. That was a very good for you to share on air so that everybody knows that memorable memory. Marami yung mga scouts mag-aabang sa Baler. Ano ginagawa ng Ateneo sa Baler? Parang pipiliin kayo nun eh. It's like ginaganon kayo. As in, it brings, sa inyo, like, it brings something out of you na may ganito ka palang attitude. Parang ganun. Parang hindi mo nakikita sa isang player, makikita mo dun. And at the same time, utak na lang dun yung gumagana, your body. Ganun ka-intense. That's why kailangan maimbestigahan to. Kailangan maimbestigahan to. Sabi nila, walang foul play. Ang bilis. Pero kailangan na malalang na investigasyon dito.
Ang mga tao ngayon ay humihiling na imbestigahan nito. Ayan po, kinukuyog po sila. Ayan ang dami pong nagsasalita, mga sangkay, against Ateneo coaching staff or ano ba. Kailangan po dito yung school mismo ang magsalita. Hindi po ito maganda. Grabe ang lala nito. At alam niyo mga sangkay, sabi pa po ng nanay ni Rene, nalaman pa po niya sa iba, hindi po mismo galing doon sa ano. So nakakapangilabot. Basketball training sa Pacific Ocean, napakalakas at malalaki alon sa coastal areas ng Aurora. Oh, 'di ba? Lahat daw po ng player ng Ateneo ayaw po para po silang may trauma sa baler. Grabe itong ginawa nila. So tulungan sana po ito, no? Imbestigahan to kasi hindi po pwedeng ganito lang to. Ako naawa ako sa magulang, naawa ako sa grabe. Naawa ako sa kanila. Grabe talaga to. Ayan o, binimension na po yung Ateneo. Mention yung Ateneo, mention yung lahat ay NBI, Department of Justice. Mukhang, hindi ko alam, may asahan tayo sa police. I don't know. Pero grabe to, ang lala na ito. Oh. Binimension po yung Ateneo, pati itong coach nila. Ay, nako, grabe. Well, guys, please. Sabi dito, dapat may managot. Kailangan mabigyan to ng hustisya. No? Kailangan na kailangan. Dalawa yun. Dalawa, mga sangkay. Dalawang buhay yun. Dalawang player. So, ikalat yung pong video na to. Huwag tayong hihinto hanggat hindi makarating sa kinauukulan. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.